Ikaw ba'y namumuhay nang naaayon sa kagustuhan ng Diyos o sa makamundong pamamaraan? Pagod ka na ba sa mga pagsubok ng buhay? Naghahanap ka ba ng kasagutan sa iyong mga katanungan? Ang ating Panginoon kailanman ay hindi tayo iniwan, anuman ang ating pinagdadaanan. Narito na ang palatuntunang magbibigay sa atin ng inspirasyon, magbibigay liwanag sa ating madilim na tinatahak, magdadala ng magandang balita. 30 minutong makabuluhang usapan at talakayan. 30 minutong punong-puno ng aral ng Diyos na magsisilbing gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Balitang Biblia. Balitang Biblia. Balitang Biblia. Hatid sa inyo ng Church of Christ. Samahan natin si Brother Jun Layusa sa Balitang Biblia. Isa na naman po magandang hapon sa lahat po na ating po mga tagapakinig, sa lahat po ng mga nakasubaybay at mga nag-aabang po sa atin ngayong araw na ito ng Huwebes, no? Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay? At sa ating pagpapatuloy, mga kaibigan, ay mag-pray po muna tayo, kapatid na Jason, bago tayo. Sige po, manalangin tayo. Mapagpalang Diyos, kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat. Ikaw na may likha ng langit at ng lupa. Purihin at sambahin po ang inyong dakilang pangalan. Panginoon, salamat sa araw na ito, sa hapong ito, sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin, sa daan. Salamat sa lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob mo. Pagkain, panamit, lahat ng aming pangangailangan na ipinagkakaloob niyo. Maraming salamat po. At kami po ay humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga nagagawa, nasasalita na masamang bagay. Kami po ay hinihiling na niya po kami. At ganyan, Panginoon, sa oras na ito, humingi kami ng karunungan upang sa aming pagsasalita, hindi kami magkulang o humigit sa interpretasyon ayon sa salita ng Diyos. Manatili kami. Tulungan niyo rin po ang aming mga tagapakinig na tangkilin o sundin kung ano lamang po ang nakasulat o mababasa sa Biblia upang makasama namin sila sa paglilingkod sa iglesia ang ikaw lang po nagtatag. Panginoon, kayo na po nawa ang bahala at nawa po matapos na po itong pandemic, ng virus na kumakalat sa mundong ito. Gumaling na po lahat nawa yung mga tinamaan ng virus. At ganyan din po dadalangin namin itong Call Radio, ang buong staff, na kayo na po ang bahalang magpala ng mga pagpapalang na pang-pisikal at lalong higit ang pang-espiritual na pagpapala. Panginoon, salamat sa lahat ng bagay, hindi man nabanggit ng aming dila. Ito'y ikaw po nakakabatid, ito'y aming nadalangin sa inyo sa dakilang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, sa mga gusto pong mag-text sa atin, ating number sa Smart ay 0998-549-1757. Para sa Smart po yan, 0998-549-1757. Kung kayo po ay naka-TM, 0916-1154-806. Okay? 0916-1154-806. Alright. So sa atin pong talakayin naman ngayong hapon na ito ay pag-aralan naman natin yung witchcraft, ano po, or pangkukulam. Ito may kaugnayan pa rin sa ating topic tungkol po sa kay Satan, ano po. So isa ito sa mga gawain na hindi gusto ng Diyos o kung tawagin ay may influence pa rin, ano po, ng kalaban ng Diyos. Alright? So sa Bible, halos konti lang yung mababasa natin tungkol sa ganito, no, mga 17 reference lang yung makikita natin, no, na witchcraft, witches, gano'n, sorcerers, yan. And kapag pinag-uusapan ito, ito po ay palaging connected sa kasamaan, no, or kasalanan. At siyempre, ito ay isang uri ng kasamaan. Ngayon, isa din sa mga matutuklasan natin yan sa pag-aaral na ito ay kasi ang alam natin na witchcraft kasi o yung pangkukulam ay yung mga may lumalabas na mga uod sa katawan. Okay, may mga tawag doon, yung may banika na tinutusok-tusok, no? Yun po ay voodoo magic. And sa Bible, ginamit yung salitang pangkukulam, pero ang kanyang Greek word na ginamit ay parmakeia, no? Parmakeia. So, madaling maintindihan. Alam niyo na yung salita, yung
Oo, yung tag dito, yung tunog. Tunog. No? Alam niyo na, pharmacy. Ano ba ang nakalagay sa pharmacy? Mga gamot. Yan, mga gamot. Yan po talagang original na Greek word, no, ng salitang pangkukulam sa Biblia. O yung tinatawag na witchcraft. So, ang kanyang kahulugan ay the use of administering of drugs. Yun po yung kanyang kahulugan, no? Paggamit ng mga lahat ng klase ng gamot. So, modern version pala ng witchcraft, yung mga nagsasyabu dyan. Ano? Pangkukulam pala yan. Kapag kayo ay nakadroga, di ba, para kang nawawala sa sarili mo. So, isa yan sa mga kahulugan, no, ng witchcraft. And of course, poisoning. Ang tunay na pangkukulam, yung poisoning, yung nilalason ka. So, alam natin, merong mga lugar dito sa Pilipinas na marunong sila manglaso ng tao, no? Yung para bagang magsusuka ka. Sino yung mga nakaranas niyan? Naku, may mga iba nakaranas niyan eh. And then, sila din yung gagamot. Oo. No, hanap ka ng magagamot, tapos sabihin lang, meron ko kilalang yun ganyan, tapos yun, magbabayad ka para gamutin ka. So, witchcraft po ang tawag doon, or pangkukulam. So, kung titingnan natin may sa Bible, hindi siya kagaya nung alam natin, ang pangkukulam eh, parang barang, no? Yung sinasabi nila na may mga manika, tapos may mga lumalabas na mga hayop sa katawan, o kung ano pa man. And alam ko, marami sa inyo dyan sa mga tagapakinig natin ngayon. Maring may mga tumutol dyan kasi yung iba may mga karanasan. Ika nga. Patotoo sila. Oh, may mga patotoo sila tungkol sa bagay na yan. Nire-respeto ko yun kasi naranasan niya eh. Oo. Pero hindi niya talaga alam yung kabuuan, yung katotohanan tungkol sa bagay na yun. Di ba? Kasi nakikita lang naman ninyo. Kasi isa sa kahulugan ng salitang witchcraft ay magical. No? Magical arts. Pag sinabing magical arts, it is an art. No? Art ito. Kumbaga parang kagaya ng mga magikero. Alam naman natin, pagka magic, may daya yan. Oo, di ba? Yung mga magikero, magical arts eh. Isa sa kahulugan niya, sorcery or magical arts. Siyempre, mga sanay ito. Oo. No? Sleight of hands, yung mabilis na mga kamay. Kung ano na yung mga ginagawang daya nila, no? Para makitang, para mapatunayan na ito ay totoo. And, connected palagi siya sa idolatry. Yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga, nung unang panahon, di ba yung may mga napapanood natin sa mga TV or sa mga pelikulang luma, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, meron silang mga, tag dito, yung mga orasyon, Oo. meron silang mga, mga kung anong ginagawa doon sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Mga It is, ritual. mga ritual yan, ritual. Connected yan dyan, no? Minsan may mga ginagamit sila mga drugs para doon sa mga sumusunod sa kanila or para maano nila yung tao. So, nung unang panahon pa, Hypnotize. parang na-hypnotize nila. Pero iba yung hypnotism eh. So, merong iba dyan na yung sinasabi nila na parang isang uri ng alikabok. No, na hindi mo mamamalayan pero na drug ka. No, so yung tao mapapasunod mo yung mga ganon. Yan ay isang uri ng witchcraft, no, kung tawagin ng Biblia. And metaphorically, no, sa isang patalinghagang salita, ang ibig sabihin ng salitang pangkukulam ay pandaraya, deception. O di may kaugnayan kay Satan. You see? So, pinag-usapan natin kasi kasama Satan dyan eh. No? And, sabi dito, seduction of idolatry. So, para maakit mo yung tao doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kailangan mo siyang i-drug eh. No? Para maakit mo siya doon. Or, gagawa ka ng mga ritual na makakaakit sa kanya para madala mo siya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, yun yung mga kahulugan na binigay ng original na Greek word ng salitang witchcraft. Ngayon, sa ating pag-aaral, siyempre, bibigyan natin ng mga talata ang lahat ng yan. Kasi biblical po yan eh. Ano po? So, ang pangkukulam ay kinasusuklaman ng Diyos. Okay? Tinan po ninyo, may mga babasahin tayong talata. Magugulat kayo. Subaybayan po ninyo itong mga babasahin nating talata. Galatia chapter 5, verse 19, kapatid. Tinan po ninyo sa Bible. 5:19. So, ibig sabihin lang, ang pangkukulam ay ayaw ng Diyos at kinasusuklaman ng Diyos yan. Okay? Sabi diyan. At hayag ang mga gawa ng laman, sa mga katuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, at mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito,
tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Okay. So, bandang huli, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Tinan po niyo sabi ni Kapatid na Pablo, ha? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Opo. So, kasama po yan dyan talaga. So, kapag ka sumasamba sa Diyos-Diyosan, meron silang mga drugs noon ng unang panahon na ginagamit talaga para masyadong madala yung tao dun sa kanilang ginagawang ritual. May ligaw. Ano po? No? Ano lang, yung parang madala yung tao sa ritual nila. No, hindi sa history, makikita ninyo. Sa yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, meron silang mga prostitute. Di ba? So, magagawa ba ng babae yung kung hindi nila ida-drugs? Hindi. Yung unang panahon, ginagawa na talaga nila yan. So, akibat dyan, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung tinatawag na witchcraft. So, sabi ng Diyos yan, yan ay gawa ng laman. At kung yan ay gawa ng laman, hindi ka pwedeng magmana ng kaharian ng Diyos. Kinasusuklaman ng Diyos yan. No? Ito yung New Testament ito. Kung pupuntahan natin sa Old Testament, marami po niyan. Isa na dyan, si Jezebel. Yung si Jezebel, ito ay reyna ito, pero marunong ito mangkulam. Tinan po niyo, 2 Kings chapter 9. Kalawang hari. 9, kapatid. Shortcutan natin, ha. Sa 22, 9 verse 22. Verse 22. Mm. At nangyari na makita ni Joram si Jehu na kanyang sinabi, 2 Kings, Brad? Oh, 22. Na kanyang sinabi, Mm. kapayapaan habang ang mga pakikiapid ang iyong inang si Jezebel at ang kanyang panggagaway ay totoong lumalala. So ito yun, no? si Jezebel na nangaagaw ng kaharian sa bansang Israel. No, na ginagamit niya yung kanyang mga pangkukulam para madala niya yung mga tagasunod niya. No, sabi niya dito, paano magkakaroon ng kapayapaan? Yung nanay mo na si Jezebel, mangkukulam. Sabi ni dito nung nag-uusap sila. Ano po. Kaya isa yan sa mga kinokondem ng Panginoon. Ito pa, 2 Chronicle 33 verse 6. Ito, magugulat kayo dito sa talatang ito. Tinan po ninyo. 2 Chronicle 33 verse 6. Kronika 33 verse 6, kapatid. Verse 6. Mm. Kanya rin namang pinaraan ang kanyang mga anak sa apoy sa libis ng anak ni Hinom. Hinom. At siya ay nagpamahiin at nagsanay ng panggagaway at ng hula at nakipagsanggunian sa mga masamang espiritu at sa mga mahiko. Siya ay gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin niya siya sa galit. Pansinin po ninyo, yung sinasabi dito ng kronika, ano po, na sumulat dito, sabi niya, siya ay gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin siya sa galit. Kung gusto mong asarin ang Diyos, gumamit ka nito. Ano yung mga gagamitin mo? Magpamahiin ka. Sabi niya, magsanay ka ng mga pangkukulam, panggagaway, sabi dito. Manghula ka. Yan. Ano pa? Makipagsanggunian ka sa mga masamang espiritu. Ano ba yung mga laro natin dati nung high school pa? Hindi ako naglaro niyan, ha? Spirit of the Glass. Ano pa ba yun? Yung mga ganun, yung tinatawag yung mga patay. No? Ayaw ng Diyos yan. At sa mga magician, mga mahiko. Ayaw ng Diyos yan. Kinasusuklaman ng Diyos yan. Sabi diyan, siya gumagawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon. Kasi alam naman natin no? May sama na natin itong magician. Bakit nagagalit ng Diyos sa magician? Kasi naluloko ang mga magician. Di ba? Naluloko sila. Kunwari parang totoo yung ginagawa nila. So, panluloko, siyempre, pagsisinungaling yan. Niloloko mo yung tao Kung meron ka mga kakutsaba para lukuhin yung mga tao na ganito yung ginagawa mo. Di, ina-entice mo sila, hinikayat mo sila na yung ginawa mo ay talagang totoo. Pero kasinungalingan pala yun. Di, kasamaan yun sa harapan ng Panginoon. Pero nakikita natin, magic, parang nakakatawa. Pero sa paningin ng Diyos, hindi. Nagagalit ang Diyos niya. No, may talata tayo. Kaya sabi ko sa inyo, magugulat kayo Di ba? Kasama yan sa mga kinasusuklaman ng Diyos. Hindi lamang yung pangkukulam. Kundi kaakibat ng pangkukulam, magkakasama-kasama kasi yan Pag ikaw ay nangkukulam, nandadaya ka, nandadrugs ka. And may mga ginagawa kang mga bagay na talagang para mahikayat mo yung pinapakitaan mo nung gano'n. And of course, kasama dun yung mga paniniwala nila sa mga patay na pwede pa pang tawagin. Naalala ko lang, yung sa Old Testament, di ba merong tinawag doon na patay?
yung babae yung mangkukulam ng Endor, tinawag niya yung patay. Hindi niya sukat akalain, babalik talaga yung patay. Nagulat siya eh. Kasi ang alam niya, hindi talaga bumabalik yung patay. Kaya nung bumalik yung patay, nagulat siya eh. Nakilala niya yung patay na bumalik. So, kahit yung mga nagsasabing mga tumatawag daw ng espiritu, yung mga ganyan, ano. Pasensya na kayo pero alam ko merong mga baka nakakarinig diyan na meron talagang gano'n. Kunwari nakausap nila yung mga patay o ano pa man. Nirespeto na lang natin 'yan kung talaga nakausap ninyo o nakita ninyo. Pero sa Bible kasi bawal 'yan. Ayaw talaga ng Diyos 'yan, no? Kaya kung may mga case solved pa, no? Mga sinosolve ng mga kaso. Tatawagin yung patay para sabihin ko ano yung totoo talaga. Hindi po talaga kagustuhan ng Diyos yan, no? At kinasusuklaman ng Diyos yan. Isa pa, ito pang talata na to. Unang Samuel, kapatid, 15 verse 23. Ito mga binabasa natin, nasa Biblia ito Kaya kung meron kayong reklamo, wala akong magagawa. Binabasa lang natin ito. 15:23 kapatid. Sapagkat ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panguhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at sa mga tirap, sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kaninamang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. So dito makikita natin na sabi niya dyan, yung paghihimagsik, parang panghuhula. Yung katigasan ng ulo, parang pagsamba sa Diyos-Diyosan. And sabi niya, siyempre, galit ang Diyos sa mga bagay na yan. No? Ayaw ng Diyos yan. Kaya kung gusto mong galitin ang Diyos, gumawa ka ng mga bagay na yan, makagalit ang Diyos talaga sa iyo. No? Kaya makikita nyo, katigasan ng ulo, para ka ng, ano sabi diyan? Nagsumba sa Diyos-Diyosan. Pagka naghimagsik ka naman sa Diyos, itakwil mo yung salita ng Diyos, para kang makasalanan ka sa kanyang harapan. At sabi diyan, ikaw ay nagkakasala ng paghihimagsik. So, sa makatwid, ayaw ng Diyos, sa madaling salita, inaayawan ng Diyos yung mga pangkukulam na ganyan. Yung mga gumagawa ng mga bagay niyan. So, nakita natin, yung dating alam natin na pangkukulam, o yung mga witchcraft na ganyan, iba yung pagkaalam natin. No, yung iba pa nga ang alam nila sa mangkukulam, yung nakasakay sa walis 'Di ba? Walis tingting. Tama-tama naman yung topic natin kasi November 1 na 'Di ba? Kaya napili ko rin tong topic na ito para na rin, kumbaga parang sa panahon na rin po. So, nakita natin na ganoon talaga yan, pag iano yung mangkukulam, nakasakay sa walis tingting, bruha, na mahaba ang kuko, may malaking banga, banga ba 'yon? Yung parang pinapakuluan na tubig, ganyan yung alam natin. So, yan yung mga tinatawag na kaisipan ng tao, kumbaga yung imagination ng tao. Di ba natin di ba natin masisisi ang mga ganyan? Ang tao, malawak ang kanyang kaisipan. Di ba? So, bakit may mga ganyan, Brad? Madali namang sagutin yan Di ba? Bakit merong mga San Goku, mga Superman, Marvel, superhero. Saan galing yan? Sa ideya lang, sa isip lang ng tao. Katang isip ng tao. So, yung mga ganyang bagay na kinagisna natin, nakala natin totoo, mga katang isip lang po yan. Kasi ang makapagsasabi ng katotohanan, yung Biblia. Ano ba ang sinasabi tungkol sa mangkukulam? Ganun ba ang mangkukulam? Hindi po ganun. No? Wala silang totoong kapangyarihan na kagaya nung alam natin. Ano po? So, ano ba sila? Tinan po ninyo. Gawa 13, talatang 8, kapatid. Ang mga mangkukulam po ay kontra po yan sa salita ng Diyos. Actually, kapatid, umpisan mo siya sa verse 6, kapatid. 13 verse 6 hanggang 8. At ng kanilang matahak na ang buong pulo hanggang sa papos, ay nakasumpong sila ng isang manggagaway, mula ang propeta, Hudyo, na ang kaniyang pangalan ay Barhesus, na kasama ng Proconsol Sergio Paulo, lalaking matalino. Ito rin ang nagpatawag kay Bernabe at kay Saulo, at minimithing mapakinggan ang salita ng Diyos. Datapwat si Elimas na manggagaway, sapagkat ganito nga ang pagkahulugan sa kanyang pangalan, ay humadlang sa kanila, na pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalataya ang Proconsol. So dito nakita natin na nung aaralan sana ni Bernabe at saka ni Saulo itong Proconsol, si Sergio Paulo, meron doong isang mangkukulam
bulaang propeta. So, ibig sabihin, kahit noong unang panahon, ito palang mga mangkukulam na ito ay mga false religionist din. Para din silang mga religion na meron ding mga tagasunod. No? So, siyempre naman, kung ganun ang practice mo, tapos wala kang tagasunod, parang walang naniniwala sa'yo. So, parang false religionist din sila. No, may mga tagasunod din sila talaga dyan. And then, matatalino ito mga to. No, kasi, sabi dyan, alam niyo ba ibig sabihin ng salitang sorcerer? Ang ibig po sabihin ng salitang sorcerer ay magus. Wise men po yan. Teka, basahin natin sa English. Di ba sorcerer ang tawag sa kanya dyan? Ayan o, verse 8 o. But Elymas, the sorcerer, sorcerer siya eh. Ang ibig po sabihin ng sorcerer sa Greek word ay magus. No? Pag sinabing magus, ano siya, yung wise men kung tawagin. No? Parang wise men. Ang sorcerer din, sa kahulugan ng Biblia, siya din ay tinatawag na teacher, priest, physician, manggagamot, astrologers, no? Tagakita, yung mangungula, interpreters of dreams, no? Yung kaya magpaliwanag, soothsayers, and false prophet, no? Tinatawag din silang yung nagpipilipit, no, ng katotohanan. No, kumbaga, kung tawagin sila, mga ganun din. So, yun yung ibig sabihin ng salitang sorcerer. And dito nga, nakita naman natin, itong si Elymas na ang pangalan niya ay Bar Jesus, pero ang totoong pangalan talaga niya ay Elymas. No, dahil yun ang talagang totoong pangalan niya. Nung magsalita si kapatid na Pablo tungkol sa bagay na ito, ay hinadlangan niya. No, pinagsikapan niyang ihiwalay sa pananampalataya ang prokonsul. Imagine mo, prokonsul yan. Ay, si Sergio Paulo ay matalinong tao. Kung hindi ka matalino, maihiwalay mo ba yung paniniwala no matalino dun sa sasabihin mo? So, ibig sabihin, itong mga sorcerer na ito, they are magus. They are wise men. Matatalino po ito. Nung nagkaroon ng kontrahan dito, pag tinuloy mo yung basa, di kinontra niya. Ang totoong may kapangyarihan, yung talagang naniniwala sa Diyos. Siya, bulaang propeta, tinan niyo kung ano nangyari sa kanya. Verse 10. Verse 10. Verse 9 pala. Datapwat si Saulo, na tinatawag ding Pablo, na puspos ng Espiritu Santo, ay itinitig sa kanya ang kanyang mga mata, at sinabi, O puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng Diablo, Anak ng Diablo. Kita nyo na? ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? At ngayon narito, nasa iyo ang kamay ng Panginoon, at mabubulag ka na hindi mo makikita ang araw na kaunting panahon. At pagdakay nahulog sa kanya ang isang ulap at ang isang kadiliman, at siya'y nagpalibot na humahanap ng sa kanya'y aakay sa kamay. 12. Nang magkagayon, pagkakita ng prokonsul sa nangyari, ay nanampalataya na nanggigilala sa aral ng Panginoon. Di muntik na. Muntik na niya madaya eh. Kaso si kapatid na Pablo, literally, kasi talaga may kapangyarihan siya dahil sa Panginoon. No, at sa gawa na rin ng Panginoon, sabi doon. Tinitigan niya itong tao na ito, sabi niya, anak ng Diablo, sabi niya. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, kapag tayo nagpa-practice ng ganyan, masama yan. Anak ka ng Diablo pagka pumapractice ka ng ganyan. Kaya iwasan natin yan. Di ba? Hindi magandang practice yan. Kaya sabi niya dyan, hindi ka ba titigil sa pagpapasama sa daang matuwid ng Panginoon? Kaya nung makita siya ni Pablo, sabi niya, mabubulag ka! Yun, may kapangyarihan talaga, nabulag siya. Dahil sa Panginoon. Kasi itong Elymas na ito, wala naman talaga siyang kapangyarihan. Naluloko lang siya. Sorcerer yan eh. Magus, magician. Magaling siya doon sa mga bagay. Kinukumbinsin niya yung prokonsul na wag na sumampalataya sa Diyos. Makita nung prokonsul na nabulag siya, wala siya nagawa sa kay Pablo, naniwala yung prokonsul, nanampalataya siya. So, ibig sabihin, itong mga mangkukulam na ito, kasama sila sa mga tinatawag na false religionist o yung mga false teacher. Bakit? Dinadala nila ang tao sa maling paniniwala. Imbes na mapunta sa katotohanan, napupunta sila sa mali. Kasi bakit? Meron silang mga katuruan na hindi nakikita sa Biblia. Kaya talagang kapag ganyan ang practice ng isang tao na marunong siya magkulam-kulam o maganon-ganon, bawal po yan. Hindi yan gusto ng Diyos. At ang termino na ginamit yan, anak ng Diablo. Di ba? At kahit sa panahon ng sa panahon nila noong unang panahon sa
sa Revelation, nung nagkaroon ng pag-uusig sa iglesia, marami din pong mga ganyan na ang mga ito ay mga matitigas ang ulo. No, sa Revelation chapter 9, kapatid. Matitigas ang ulo kahit nakikita nila yung kapangyarihan ng Diyos, ayaw pa ring maniwala. No? So Revelation chapter 9 verse 20. Kaya ang point lang natin dito, mga kapatid, kung meron mang nagpa-practice ng ganyan ngayon, no, na pangukulam o mga ganyan, magic o ano pa man, ikaw mismo sa iyong sarili nakakaalam kung totoo yung ginagawa mo o hindi. Oo. 'Di ba? Kung talaga bang tama yung ginagawa mo, kung talaga bang totoo 'yan, ikaw nakakaalam 'yan. 'Di ba? O may mga bagay siyempre na sinasabi baka natsambahan, Oo. nangyari talaga. Kasi by faith kasi 'yan Opo. Pwedeng mangyari din by faith. Pero hindi 'yan turo ng Diyos, 'di ba? Revelation chapter 9 verse 20, kapatid, hanggang 21. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at anso at bato at kahoy na hindi nangakakita ni nangakakarinig man ni nangakalakad man. At sila hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pagkikapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Yan, nakita po ninyo, kahit na yung kanilang panggagawa, hindi nila itinigil. 'Di ba? Kahit na nakikita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Ito yung mga nalabi sa mga tao nung panahon na nakita nila yung pag-uusig na nangyari, pero hindi pa rin sila nagbago. Nanatili sila dun sa kanilang mga ginagawa. And sabi diyan, upang sumamba sa mga demonyo. Alam naman natin, 'di ba? In 1 Timothy chapter 4, meron pong aral ang demonyo. May aral ang demonyo. Kasama sa aral ng demonyo, yan pong pangkukulam. Kasama po yan dyan. Nakasulat po yan sa Biblia. No, hindi po natin may tatanggihan dahil yan ay nakasulat sa mismong salita ng Diyos. Kaya kung nagpa-practice man tayo ng ganyan o naniniwala tayo ng ganyan, tandaan natin na ang Bible kontra dyan. Ngayon, ganito, kung meron kang karanasan tungkol dyan at kung sinasabi mong totoo yan para sa iyong sarili, meron kang mga karanasan, nirespeto natin yan. No, pero, talaga sinasabi ng Bible, false yan. Opo. Pandaraya yan. No? Merong kasamang pandaraya yan. Kung hindi mo man nahuli yung pandaraya, hindi mo lang nakita. Pero sigurado may pandaraya yan. Yun ang sabi ng Bible . Di ba? Kasi ang totoong kapangyarihan ay nasa kamay ng Diyos at wala sa tao. O, kung meron ng mga ganyan, gawa ng diablo yan. Gawa ng demonyo yan. Kasi ang sabi dito, ang mga mangkukulam, mga manggagaway, ay anak ng diablo. Yun ang sabi ron. Di ba? Pero wala na tayong oras. Tuloy natin ito, ha? O, ano ito? Kapanapanabik ito. Total, mag-November na naman, di pag-aralan natin yung mga katatakutan. Hindi po, joke lang. Katotohanan po yan ng Bible na pwede nating pag-usapan. Kung meron kayong mga tanong, text lamang po kayo sa ating number sa Smart, 0998-549-1757. Para naman sa TM, 0916-1154-806. So, tama yun, ha? Ma'am Ruth Diso, kung walang pananampalataya, talagang naniniwala sa mga ganyan. Amen tayo dyan. Sige. Bati na po, kapatid. Sige po, magandang hapon po. Binabati ko yung ating viewers sa Facebook Live. Sister Ivy Cadesinyar, Ana Layos, Laura Aquino, Roda Agad Ray, Ruth Dieso, Lolita Morita, Annalyn Obaltamisin, and then Maria Patria, Leonard Layusa, Rafael Ortiz, and then yun lang po, at salamat po sa inyong lahat ng mga nakikinig dito sa Call Radio, sa aking mga kabarangay dyan sa Del Rosario. Sa inyo pong lahat, salamat po at God bless you po. Okay, sa lahat na rin po ng mga suki natin na binangkal, magandang hapon po sa inyong lahat at salamat sa inyong pagtangkilik sa binangkal namin. Ano po, at sa lahat na rin po ng mga nakikinig sa atin at nood, magandang hapon po sa inyong lahat at God bless po. Okay, sabi, bati natin kapatid na Cesar at Lourdes at dyan po sa Tabas Paracale. Pati na po ang mga Ramos family dyan at ang Clasio family, no? At ganoon din sa Iyawan, Batubalani. Magandang hapon din po sa inyo. Senyar family, Cadiz family, Morena family, Barela family, at saka ang Balisa family, no? Sigera family, magandang hapon din po. At lahat po ng mga kapatid dyan sa Barangay San Roque, no? Hansol family, sila Bad Ed, no? At iba't iba pa mga nakikinig at nanonood dyan. Si Bad Carlo, nanonood din yan. Carlos pala. Okay, ganito na lamang po. At syempre, salamat sa inyo po nga pag-antabay at pagtangkilik. Salamat sa ating technician, kay Sir Francis Ibia. At ganoon din po sa ating station manager, si Rodel Macaro Liobit. Iniwan po namin kayo na isang napakalaking pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Bye-bye! God be with you.
Inyo pong napakinggan ang palatuntunang Balitang Biblia hanggang bukas na muli. Dito pa rin sa inyong paboritong himpilan, 100.5 DWEN.